Isa pa sa mga madalas na tanong na natatanggap ko, gaya ng tanong ng kaibigan ko nang tanggapin niya si Jesus sa buhay niya, ay ganito: paano naman yung nanay ko na blank ang religion? So, ganito ang sagot ko. Sa Pilipinas, ang mga pinaka-famous na majority ng mga relihiyon ay Catholic, Born Again, Iglesia at marami pang iba. Maraming denominasyon ang may pagkakaiba ng kanilang mga turo at napansin ko na sa bawat isa sa mga relihiyong ito, Jesus ay kasama sa pangalan ng simbahan. Pero hindi ibig sabihin na lahat ng tao sa loob ng simbahan ay kilala talaga si Jesus. Madalas kapag tinatanong mo sila kung bakit sila nandun, ang sagot ay, dito na ako lumaki, o kaya naman, ito yung kinagisnan ko. Ngunit ang tunay na tanong ay hindi tungkol sa kung ano ang pangalan ng simbahan mo or kung Kristiyano na ba matagal ang iyong mga parents or grandparents, but it's about kung paano ka tumugon sa tawag ni Jesus. It's not about the label of the church. It's about your personal relationship with Jesus. Ngayon, paano naman yung ibang relihiyon na walang Jesus? Dito tayo magkakatalo. Kung papansinin mo, ang pinaka-persecuted na pangalan sa buong mundo ay ang pangalan ni Jesus at ang Christianity. Kung bago lang sa'yo ang konseptong ito, gusto kong ipaalam sa'yo na ang devil ang nasa likod nito. Bakit? Kasi ang pangalan ni Jesus ang pinakamataas sa lahat ng pangalan. Ang devil ay gagawin ang lahat para i-distract ang mga tao at ilayo sila sa katotohanan. He knows that in the name of Jesus is the power, salvation, and authority. Kaya ginagawa niyang target ang mga tao na hindi makilala ang tunay na Jesus. Ultimately, gaya ng sinabi ko, hindi relihiyon ang magliligtas sa atin, kundi ang personal na pagtugon natin sa tawag ni Jesus. Kaya't ang pinakamahalaga ay kilala mo si Jesus at paano mo siya tinanggap sa buhay mo. Hindi kung anong simbahan at kung anong kinabibilangan mo. Lao Tzu, the founder of Taoism, said, "The way that can be spoken of is not the true way." Confucius, known for his wisdom, expressed humility, stating, "I do not know the way," or "I am still learning the way." Siddhartha Gautama, Buddha, declared, "I am not the way," while Muhammad, the prophet of Islam, emphasized, "I am only a messenger," or "I am a man like yourselves." In contrast, Jesus boldly proclaimed, "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." This stark contrast sets Jesus apart. While yung iba claim to be seekers or messengers, Jesus declared as the way, the very path to God. And that's a very bold statement no other figure has made. Plus, let's be real, if may tao na namatay at nabuhay muli, that's more than enough reason for me to listen to what he has to say. The resurrection of Jesus isn't just a claim, it's the foundation of Christianity, a historical event that sets apart from all other spiritual leaders. There's this story about the man who had spent years on studying sa mga sacred writings of every major religion. He had immersed himself sa wisdom ng Vedas, Quran, teachings ni Buddha, and countless texts. Yet, listen to this. Nang i-explore niya ang Christianity, something stood out. Sobrang namangha siya and he approached a Christian and asked, "Totoo ba na yung God nyo ay namumuhay within you?" The reference of this is, "Or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God? You are not your own." And tumango yung Christian, sabi, "Yes, through the Holy Spirit, God Himself lives within us." Napatigil ang kausap niya, super stunned, na-amaze siya, and sa lahat ng kanyang pag-aaral, nakasalamuhan niya and na-encounter niya yung mga gods na laging malayo, mga forces, puwersa na parang abstract lang. At ang way para lang mapunta kay God is walang katapusang pagsisikap ng puro do's and don'ts na parang kailangan mo maging mabuti para maging malapit ka sa Diyos. Pero ang idea na ang creator of the universe ay piniling manirahan sa puso ng kanyang mga tao, kakaiba sa lahat ng nabasa niya. It was a revelation that changed everything for him. So, my friend, let's be clear here. The only one true God is our Lord Jesus Christ. Hindi na ito tungkol sa religion, pero tungkol sa truth, sa katotohanan, at napakahalaga kung saan mo inilalagay ang tiwala mo. This isn't about belonging to a particular denomination or religion or following a set of rituals. It's about having a relationship with the living God. Siya ang nagmahal sa'yo ng sobra na hindi siya nanatiling malayo. He came to earth as Jesus lived, died, and rose again para bigyan ka ng eternal life. And now, through the Holy Spirit, He offers to live inside of you, guiding you in all the truth and filling you with His love, peace, and presence. Ang pagkakaiba ng Christianity ay hindi natin kailangan magsikap ng walang katapusan para lang marating
si God. Religion says, do this, do that, while Christianity in Jesus says, it is done. Through the finished work of Jesus, it is D-O-N-E, done, not D-O or do. Di mo na yung kailangan. Instead, si God mismo ang lumapit sa atin. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. And the truth is that only through Him we can find the real peace and eternal life. Napakahalaga ng kung saan mo nilalagay ang tiwala mo. Dito tungkol sa pagsunod lang sa isang relihiyon. It's about knowing the truth, and the truth is found in Jesus Christ alone.